ah, nagbalik Islam 'no, alhamdulillah. Ah, isa po sa mga nagbalik Islam ay ang ating, station manager noon, na yung station manager nung isang station dito sa Cotabato City. Alhamdulillah, ah, siya ay, nagbalik Islam. Ano po, yung isa sa pinakasikat na radio station sa Cotabato, ang kanilang station manager ay, nagbalik Islam, alhamdulillah. Kaya sa loob ng, ilang panahon na tayo'y, nag-program sa station na yon ay, meron ding, nabigyan ng gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan ay, nag-Islam din inshallah. Ang layunin po, wala pa si Ustad? Nandiyan na siya, ma'am? Si anong sabi niya? Wala pa siya? Alhamdulillah. Inshallah, no? So, habang hinihintay po natin yung pagpasok ng ating kasama ngayon sa ating programang ating alamin ang kaalaman sa mga kaalaman sa Islam mula po sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ang ating butihing ulama, si Ustad Sheikh Abdul Rashid Angeles, inshallah. Paki-ano lang sa akin, ma'am, kung pwede na siya. Alhamdulillah. Masyaallah. So inshallah po, napakabilis ng takbo ng oras. Isipin mo, kaya't kaagad-agad po atin na pong isasalang ang ating butihing ulama sa programa natin ngayong hapong ito, Sheikh Abdul Rashid Angeles, para sa kanyang ibibigay sa atin na mga kaalaman sa pananampalatayang Islam. Inshallah po. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please come in po. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahyihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad ang kapayapaan at pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas hanggat sa araw ng paghukom. At muli, nandito na naman po kami upang ipagpatuloy ang ating talakayin kaugnay sa ating relihiyong Islam at pag-uusapan pa rin natin ang batas na nasa pintuan pa rin tayo ng sala o pagdarasal. At pakishare nyo lang po ang video na to para marami rin po matuto sa mga kapatid natin at maunawaan nila yung mga batas ng Islam na dapat na maunawaan nila. At binabati ko po muli ang mga kapatid natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun din po saan mang sulok ng mundo, ng magandang araw at magandang hapon po kung sakali na hapon na po pala dyan sa tanghali dyan po sa Pilipinas. Ngayon, medyo mahaba yung ano ko ngayon, medyo bibilisan ko lang ng konti na maunawaan po ng mga kapatid natin. Yung mayroon tayo, papasok na po tayo sa mga kondisyon. Mga kondisyon ng sala, mga haligi ng sala, mga obligado ng sala, mga nakakasira ng sala, mga sunna ng sala, at mga makro ng sala. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. At sana ay magkasya itong ano natin, oras natin inshallah. Una, kukunin muna natin ang tinutukoy natin dito ng mga haligi, mga kondisyon. Ang tinutukoy natin dito, yung pong kapag ikaw ay nagsasala, habang ikaw ay nagsasagawa ng sala, sa loob ng sala, mayroon siyang mga haligi diyan, mayroon siyang mga kondisyon diyan, mayroon siyang mga obligado diyan, at mayroon siyang mga sunna o voluntaryo diyan na kapag nagawa may gantimpala, at may mga nakakasira diyan at may mga gawain diyan na hindi kaaya-aya. So ganun po yung loob ng ito po yung tatalakay natin sa loob ng sala na ito. Okay, so alam natin ito ay hindi lang po ito pasok sa mga
obligadong sala, kundi pati po sa mga voluntaryo na sala, ina-apply po yung pag-uusapan natin ngayon. Una, nakukunin natin, sino ba ang naobligahan na magsagawa ng sala muna? Sino ba ang naobligahan na magsala o magdasal? Naobligahan ang Muslim, ang nasa tamang edad, at ang nasa tamang edad dito, bigyan lang natin ng konting pahapyaw. Pag sinabing ikaw ay nasa tamang edad, hindi po tinutukoy dito ay edad lang. Opo, kasi dito al-baligh, nasa tama o wastong edad. Ano ang tinutukoy dito ng mga ulama natin? Hindi po ang edad dito ang tinutukoy. Number one, hindi po. Ang tinutukoy dito, number one, ay ang paglabas ng similya ng lalaki at babae. Opo, paglabas ng similya. So, ang babae at lalaki, pareho may similya yan kasi hindi naman sila makakabuo ng anak sa kapahintulutan ng Allah kung wala silang similya. So, kapag may lumabas sa ano bang tawag, Ustad, sa lalaki, sperm cell, sa babae, ano tawag nila? Ganon din po. Ganon din. Okay, Opo. pagka lumabas na yon sa babae at lalaki, sila ay nasa wastong gulang na obligado na sa kanila ang sala. Okay, sa babae, ito ay napagkasunduan ng mga ulama yan. Kung sa babae ay walang lumabas, ang susunod dito, Ustad, ay dugo ng regla. Kapag lumabas na sa kanyang dugo, siya ay ganap ng dalaga. Obligado na po sa kanya na magsagawa ng sala. Obligado na sa kanya ang magsagawa ng sala. Nabanggit ni Aisha radhiyallahu anha na sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi maikukonsider na regla, Ustad, ang bago niya makumplito ang 9 na taon. Ibig sabihin, pag may dugo na dumating sa kanya before 9 years old, hindi po ito consider na regla. Yan po ay sakit. Hindi pa siya ganap na dalaga. Pero pag 9 years old pataas at dumating sa kanya ang regla, opo, eggcell pala. Yung palang tawag nila, Ustad, eggcell. Yes, eggcell. Yung palang tawag. Oo. So kapag dumating na sa kanya ang kanyang regla before 9 years old, hindi pa siya dalaga, Ustad. Hindi pa obligado sa kanyang sala. Pero pag dumating sa kanya ang kanyang regla, pagdating ng 9 na taon pataas, ay dalaga na talaga siya. So wastong gulang na siya. Saan magtatapos ang kanyang regla? Magtatapos ito, Ustad, pagka 50 na po ang kanyang edad. 50. So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na wala ng regla after 50. Ibig sabihin doon, hanggang 50 na lang pala yung mga babae. Minupos na pala sila 50. Minupos. Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin 9 to 50 lang pala sila. 9 to 50 lang pala itong mga kapatid natin na mga kababayan. Ibig sabihin, after 50 at may lumabas pa sa kanyang dugo, Ustad, hindi na po maiko-consider na regla yun after ng 50 years old. Yan. So, ang babae, pag dumating sa kanya ang kanyang dugo, 9 pataas, ang tawag doon ay nasa wastong gulang na siya, obligado na sa kanya ang magsala. Yan yung tinutukoy natin na al-baligh. At isa pa sa basihan ng baligh, Ustad, kapag walang regla, walang lumabas sa kanilang egg cell o kaya sperm cell, ang pagbabasihan dito, yung pong pubic hair, yung pong buhok sa ating ari, at kinakailangan ay magaspang. Kasi kapag lumabas na po yan at magaspang na po, ay ganap ka ng dalaga o kaya ay ganap ka ng binata. Yan, obligado na sa iyo ang sala. Hindi lang talaga, talagang obligado na. Pagka wala yung lahat, Ustad, wala lahat yun, sa babae, minsan, walang regla pero nag-asawa siya at nabuntis. Yan. Pagka siya nabuntis, tanda yun na siya dalaga na. Yes. Kahit na walang regla. Kasi minsan nagbubuntis yan, Ustad, kahit walang regla. Meron nga ako nalaman na buong buhay niya, Ustad, hindi siya dinatnan ng regla. Sabi ko, hindi bago yan. Kasi sa libro ng mga ulama, na sinulat nila sa fiqh, ay may mga babae talaga na hindi nagre-regla. Normal po yan sa kanila. Opo. Pagka wala lahat yun, Ustad, ano ang basyan? Dito, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama sa edad. Kaya nga dito, ang pagkakaunawa ng iba, hindi nila naunawaan. Akala nila, Ustad, pagka tinawag na wastong gulang, ang tinutukoy dito ay edad. Hindi po. Itong edad, panghuli pa yan. Hindi pa yan na napagkasunduan ng mga ulama. Ang edad, kapag walang regla, wala siyang egg cell na lumabas, maging ito man ay lumabas sa pagtatalik o lumabas ito sa panaginip, o kaya gaya ng ginagawa ng lalaki na pinagbabawal, lumabas sa pagbabagitan na pagmamasturbate, ay magiging ganap na siyang binata.
Kapag wala pa rin, edad ng titingnan natin. Pagka Yes. umabot na siya ng 15 years old, 15 taon. So, may lumabas man sa kanya, walang lumabas, obligado na talaga sa kanya ang sala. Ngayon, bakit ang propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan niya yung bata na 7 years old na magsala tapos papaluin na sa edad na 10 taon? Ito ba ay dalil? Ito ba ay obligado na sa bata na ang sala? Hindi po. Ito pong edad na ito na 7 hanggang 10 years old ay hindi po ito dalil at hindi po ito katibayan na siya ay nasa tamang gulang pa lang. Kasi ang edad na ito, kung wala pa sa kanya yung mga palatandaan na siya ay nasa wastong gulang na, ay hindi pa po obligado, kundi ito, Ustad, ay pagsasanay pa lang. Yes. Sasanayin pa lang yung bata sa edad na to. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, namuru awladakum bis salati li 7 wadribuhum 'alayha li 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. So inutusan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na utusan na yung mga batang magsala sa edad na 7 years old at ipalo na sa kanila sa edad na 10 taon. Ang hikma dito, Ustad, kasi ang bata, pagka hindi po sinanay yan na magsala, pag malaki mo na siya, uutusan, mahirap na pong magsala yan. Hindi na po talaga makikinig yung bata na yan. Kaya dapat, bata pa lang, ay sanayin na natin. Okay, papasok tayo sa mga kondisyon ng sala. Ang mga kondisyon ng sala, talagang kasama ito ng sala. At hindi matatanggap ang sala kung wala ito. Kinakailangan una, ikaw ay Muslim. Pangalawa, ikaw ay nasa tamang pag-iisip. Ito, malino na to. Hindi tanggap ang sala ng nasa hindi matino ang kanyang kaisipan. Hindi tanggap ang sala ng non-Muslim. Hindi tanggap ang sala ng wala pa sa wastong gulang. Paano kung nagsala siya na wala sa wastong gulang? May gantimpala ba ang kanyang magulang? Opo, may gantimpala. Pero hindi pa sinaobligahan. Pang-apat, at-taharatu minal hadathain, kinakailangan siya ay dalisay mula sa malaking nakakasira ng wudu at maliit na nakakasira ng wudu. Kasi kung siya ay nagsala, na siya ay katatapos lang umihi at hindi siya naghugas, hindi tanggap ang kanyang sala. Kahit na naalala niya ito, pagkatapos na ng sala, hindi tanggap ang kanyang sala. Pagkatapos ng sala, sabi niya, ay, nakautot pala ako, hindi ako nakapagwudu. So, uulit kang magwudu at uulit kang magsala. Magwudu ka at magsasala ka uli. Kasi hindi po tanggap yun. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Hindi tatanggapin ng Allah ang sala na walang pagdadalisay, walang wudu o walang ligo. Kapag kailangan ng ligo. Panglima, dukhulul waqti lis-salatil muakkata. Kinakailangan, Ustad, makapagsala ka na nasa oras na ng sala. Kasi halimbawa, nagkamali ka, akala mo ay sala na, akala mo ay fajr na, akala mo ay zuhur na. Pagkatapos mo magsala, saka mo nalaman na kapapasok lang pala ng sala. So tanggap ang aking sala o hindi? Hindi po tanggap ang iyong sala. Uulit ka kasi nagsala ka sa oras na hindi pa sala. Tanggap ang sala after ng sala kahit lumipas na, kahit na nagkasala ka. Pero ang sala before oras niya, hindi tanggap. Yun ang pagkakaiba nila. Pang-anim na kondisyon ng sala, bago matanggap ang ating sala, satrul aurati ma'al qudrati bi shay'in la yasifful basra. Kinakailangan, Ustad, matakpan ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Sa atin sa lalaki, mula tuhod hanggang pusod. Mula tuhod hanggang pusod. Halimbawa, nagsala siya na nakikita kumbaga natakpan ang kanyang pusod at natakpan ang kanyang tuhod. Tanggap ba ang kanyang sala? Opo, tanggap ang kanyang sala. Pero mamaya darating tayo diyan, matatalakay natin tungkol sa kasuotan. Sa babae naman, kinakailangan matakpan ang kanyang talampakan, sabi ng ilan sa ating mga ulama. Pero mayroon nagsabi na ang kanyang aura na pwede lang makita sa babae ang kanyang mukha, ang kanyang palad at ang kanyang talampakan. Kaya nagkasundo ang mga ulama na hindi pwedeng magsala ang babae na hindi nakikita ang kanyang mukha. Yan ay ijma. Ibig sabihin, ito ay sunna. Ang sunna talaga sa babae ay nakikita ang kanyang mukha pag nagsasala at hindi dapat siya ay nakanikab. Maliban kung siya ay nasa public place na kung saan ay nakikita siya ng marami, so dito pwede siyang magnikab kasi kinakailangan yon. So kinakailangan takpan talaga natin ang ating aura pag tayo ay nagsala.
Pangpito, ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa buqatihi. Kinakailangan dalisay yung suot mo, dalisay yung katawan mo, dalisay yung lugar na kung saan magsasala ka. Dapat dalisay lahat yung malinis, dapat lahat yon. Pero kung nagkataon na wala talagang pagsalahan, yun lang talaga yung lugar, yun lang talaga yung may susuot mo, siyempre, tanggap ang sala pagka ganun. Yun ay kung sakali na may kakayahan ka pero hindi mo ginawa, hindi matatanggap ang sala mo. Pangwalo, pagharap sa kibla. Pangwalo, haharap ka sa kibla. Kapag ikaw ay magsala, kailangan haharap ka sa kibla. At inuulit ko, ang kibla natin sa Pilipinas, para hindi na kayo mahirapan at kung wala kang internet, wala kang kibla finder, tingnan mo lang kung saan lumulubog ang araw. Napakasimple. Yes. Halimbawa, naka-quarantine ka, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo kung wala kang internet. Tanungin mo yung mga nagbabantay doon, sir, saan po yung lumulubog yung araw dito? Simple lang. Imposibleng sa tagal-tagal na nilang tao diyan sa Pilipinas, hindi pa nila alam saan palubog yung araw. Pag tinuro na saan palubog yung araw, doon ka na humarap para magsala. Yan ay napakadali kung tutuusin. Kahit siguro doon sa Pilipinas, sa mga matatanda, kaya nang ituro sa'yo kung saan banda lumulubog ang araw. Kung wala, kung mahirapan ka, halimbawa sa lugar mo talagang walang araw, halimbawa diyan sa kahit sa Baguio City naman nakikita naman yung araw diyan kahit na malamig diyan So tingnan mo, pwede mong tingnan sa Qibla Finder. Okay, pag nagsala ka na hindi ka nakaharap sa Qibla, ay hindi tanggap ang iyong sala. Maliban, Ustad, kung ang sala mo ay sunnah. Okay. Kung ang sala mo ay sunnah, at halimbawa nagsusunna ka, nakasakay ka sa kalabaw, nakasakay ka sa kabayo, at hindi nakaharap yung kabayo mo sa Qibla, tanggap ang sala mo. Oo, tanggap ang iyong sala. Pero sa obligadong sala, kahit na ikaw ay nasa kabayo, hindi pwede na magsasala ka na kaya mong humarap sa kibla. Yun ang pagkakaiba nila. Pangsyam, intensyon. Siyempre, ang intensyon, hindi kinakailangan bigkasin to. Ito ang problema sa mga kapatid natin. Pinipilit nila, ano bang intensyon ko, Ustad? Ano bang bibigkasin ko, Ustad? Huwag mo kahirapan ang sarili mo. Alam na ng Allah ang uri ng sala mo. Alam na ng Allah na magsasala ka ng duhur, ng asar, ng maghrib. Hindi mo na ito kailangan bigkasin. Hindi mo na kailangan sabihin na, usalli dhuhra arba'a rakatin, ma'muman o imaman, mustaqbilan ilal qiblati. Hindi mo na kailangan bigkasin yan. Bakit hindi ba alam ng Allah ang intensyon mo? Automatic na yan. Alam na ng Allah ang gagawin mo na uri ng sala, hindi mo na kailangan pang bigkasin kasi pinapahirapan lang po ninyo ang inyong sarili. Yan. Yan po ang siyam na kondisyon ng sala. At inshallah, kung may tanong sila dito mamaya, ay pwede silang magtanong inshallah. Okay. Paano kung nagsala na walang intensyon? Kung nagsala siya na walang intensyon, ay hindi tanggap ang kanyang sala. Hindi tanggap ang kanyang sala. Dito, bigyan ko na ng konting pahapyaw lang dito sa intensyon. Halimbawa, nagsala ako, Ustad, kasi kailangan malaman nila to. Nagsala ako, Ustad, ng sunnah. Nagsala ako ng sunnah ng zuhur. Halimbawa, nalaman ko, Ustad, na hindi pa pala ako nakapagsala ng zuhur. Okay, so anong unahin ko? Yung bang sunnah ko na sala, palitan ko agad habang ako ay nasa loob ng sala, pwede ba ako magpalit ng intensyon? Dito, Ustad, kinakailangan maintindihan nila. Kapag nakapasok ka na sa sala at magpapalit ka ng intensyon at ang uri ng sala mo ay obligado, hindi ka pwede magpalit ng intensyon. Kailangan mong i-cancel ang sala mo. Halimbawa, nagsasala ako ng zuhur, tapos hindi pala ako nakapagsala ng fajr. Pwede ko bang palitan agad ang intensyon ko o uulit ako magtakbir? I-cancel mo yung sala mo at mag-fajr ka. Yan. Kailangan mo i-cancel yun. O kaya nagsusuna ka ng duhur, Allahu Akbar, bigla mo naalala, wala ka palang fajr. Tapos sa loob ng sala, gusto mong palitan yung sunnah mo na ito ng duhur na gagawin mong fajr. Ididiretso mo na. Tanggap ba yun o hindi? Hindi tanggap yun. Kaya, para malaman, lahat ng obligadong sala, kapag nasimulan mo na at papalitan mo ng ibang uri ng sala na obligado rin, ay hindi ito tanggap. Ganun din, ang sunnah na sala, papalitan mo ng obligadong sala ay hindi rin po ito tanggap. Ano lang ang tanggap? Ang tanggap lang dito, kung yung obligado na yan, Ustad, na isasagawa mo, halimbawa nagsala ka ng duhur, naalala mo, tapos ka na palang magduhur. Yes. Papalitan mo ng sunnah. Sabi mo, ay sunnah na lang. So, pwede yun, Ustad. Pwede na yung obligado, ibababa natin sa mas mababa sa kanya, which is sunnah. Yun, pwede yun. Pwede tayo magpalit. Ang pwede lang natin palitan ay sunnah to sunnah. Sunnah to sunnah. Pero sunnah to obligado o obligado to obligado,
yun ay hindi pwede. Yan ay karagdagang kaalaman lang. Okay, para hindi maubos yung oras natin, papasok na tayo sa mga haligi ng sala. Ano yung mga haligi ng sala, Ustad? Ang mga haligi ng sala, pag ako nagsasala, may mga haligi yan, may mga actions, may mga ang sala natin, may mga actions yan, may mga binabasa dyan. So kinakailangan natin maunawaan sa loob ng ating sala, alin ba dito ang mga obligado, alin ba dito ang mga haligi. Pag sinabi nating haligi ng sala, hindi talaga ito pwede na hindi natin magawa kasi invalid yung isang raka. Invalid. Kailangan mong palitan yon. Alam mo, naalala mo sa pangalawang raka ka na, mayroon kang naiwan na haligi doon sa unang raka, itong raka ngayon, ay ito lang yung itutuloy mo, yung nakaraang raka ay invalid na po yon. So ito yung ito yung haligi na tinatawag natin. Okay, ano ang unang haligi ng sala? Ang unang haligi ng sala ay tinatawag natin na al-qiyam. Ito po, Ustad, ay meron dito sa binabasa natin na libro ay meron siyang 14 o 14 na haligi. Una, Ustad, al-qiyam. Kinakailangan talagang tatayo ka. Dito may mga problema sa mga kapatid natin, yung bang kaya namang tumayo na nakasandig, Ustad. Alam mo yung magsasala nakasandal, hindi siya pwedeng umupo kung pwede siya magsandal. Kukuha siya doon sa gilid ng pader at sasandal siya doon kung kailangan niya magsandal. Basta dapat makatayo siya. Yung iba, mas inuuna ang pag-upo. Hindi. Ang pagtayo ay haligi ng sala. Ang pagtayo na sasabing Allahu Akbar, habang ako ay nakatayo ngayon, ito ang tinatawag na qiyam. Pati sunnah, kailangan bang qiyam? Ito ang pagkakaiba nila. Pag sunnah, hindi obligado ang qiyam, Ustad. Pwede kang umupo, kahit na sinasadya mo, pwede kang umupo sa mga sunnah na sala. Sunnah ng duhur, sunnah rawatib, tahajjud, tarawih, tanggap ang sala mo kung nakaupo ka lang. Pero kumplito bang gantimpala? Ang gantimpala mo ay hindi kumplito. Salatul qaidi ala nisfi min salatil qaim. Ang sala ng nakaupo ay kalahati sa gantimpala ng nakatayo. Ang tinutukoy dito na sala ay sunnah lang. Pero kung obligado yung sala kaya zuhur, asar, maghrib, at umupo ka, samantala kaya mong tumayo, tanggap ang sala o hindi? Hindi tanggap ang sala. Kung kaya mong tumayo. Bakit? Kasi ang pagtayo sa obligadong sala, Ustad, haligi talaga yan. Hindi ka pwedeng umupo dyan. Haligi ng sala yan eh. So, una yan. Pangalawa, takbiratul ihram. Ustad, nakatayo na ako, di ba? So, magtatakbir na. Allahu Akbar. Itong pagbigkas ko ng takbiratul ihram, haligi ng sala yan. Pag hindi ko nabigkas yan, diretso na ako nag-Fatiha. Invalid yung isang tayo na yan pagka hindi mo nabigkas yan at nagpatuloy ka. Naintindihan? So yung pagtakbir mo, unang takbir, Allahu Akbar, dapat mabigkas mo yan. Kasi pag hindi mo nabigkas yung Allahu Akbar, hindi tanggap yung unang raka'a. Yan ay pananaw ng karamihan sa ulama, Ustad. Dahil kay Imam Abu Hanifa, lahat ng sala mo, pag nagpatuloy ka, lahat ng sala mo, at nagkamali ka sa dulo ng sala, na mayroon kang naiwan doon na haligi, lahat ng sala mo ay invalid. Lahat ng sala mo ay invalid ayon kay Imam Abu Hanifa. Pero ang karamihan sa ulama, ang invalid lang yung raka'a na nakaiwan ka dito ng haligi. Yan ang pinakamatuwid na pananaw. Okay, so kinakailangan ng takbiratul ihram. At malalaman natin, Ustad, yung mga takbir na dagdag, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamida, hindi siya kabilang sa haligi. Isa lang ang haligi dito. Yung una lang, takbir. Pag yung isa lang, yung unang-unang pasok mo lang, yun na ang kailangan na mabigkas mo. Pangatlo, nahaligi ng sala, pagbabasa ng Fatiha. Yung Fatiha, yung Suratul Fatiha. Yung Suratul Fatiha, hindi pwedeng hindi mo mabasa yan. Maliban sa mga balik Islam na bagong yakap sa Islam. Dahil sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung hindi marunong magbasa ng Fatiha, pwede silang magbasa, Ustad, ng mga dhikr. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pwede na sa kanila yon habang hindi pa nila sa ulo ang Fatiha. Tanggap ang kanilang sala. Ang hindi tanggap ang sala, yung sa ulo niya ang Fatiha pero hindi niya binasa ang Fatiha. Hindi tanggap ang kanyang sala. Maging sunnah kahit sa sunnah na sala. Hindi tanggap ang kanyang sala. So kinakailangan basahin ang Fatiha. Dito lang, may tanong dito. Paano yung ma'mum? Ang aligi na ito, Ustad, sa imam at saka sa nagsasalang mag-isa. Halimbawa, imam at saka nagsasala ka na mag-isa, kailangan talaga mabasa mo yung Fatiha. Paano yung ma'mum sa likuran? Dito nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama at ang pinakamainam, siyempre ang pinakamainam, kung kaya mo magbasa ng Fatiha sa likod ng imam, yun ang mas mainam, Ustad, kung kaya mo. Pero kung sakali, meron din nagsabi sa mga ulama
na hindi na kailangan daw bumasa. Kung ano yung basa ng imam, yun na yung basa mo. At ang aking payo lang, kung malakas yung pagbabasa ng imam, at mabilis yung pagbabasa niya at hindi siya nagbibigay ng bakanting segundo pagkatapos niyang basahin ng Fatiha, so kahit hindi ka na makabasa. Pero doon sa mga hindi naririnig ang kanyang pagbabasa, kagaya sa pangatlo at pangapat na raka ng Maghrib, ng Aisha, ay magbasa ka na lang, mas mainam yun. Magbasa ka na lang. Dahil ang karamihan sa ulama ay hindi naman ito obligado ayon sa karamihan sa ating mga ulama. Okay. Pero sa imam na nagsasalang mag-isa at saka yung imam na mayroon siyang jamaa at saka yung nagsasalang mag-isa, ay kinakailangan talaga na mabasa ninyo ang suratul Fatiha. Pang-apat na haligi ng sala, yung ruko. Yung ruko. Pag hindi ka nagruko, diretso kang nagsujud at nagkamali ka, hindi tanggap ang isang raka na yon. Kinakailangan talagang ikaw ay makapagruko. Panglima at pang-anim, pinagsabay na ito, panglima at pang-anim, yung babalik ka sa Sami Allahu liman hamida. Yung bang Sami Allahu liman hamida, yung ibabalik mo yung ulo mo ganyan, yung ar-rafa'u min ar-ruku', and then yung mag-i-straight ka. Kasi kung itinaas mo lang yung ulo mo at hindi ka nag-straight, diretso kang nagsujud, hindi tanggap ang isang raka. Kinakailangan i-straight mo yung ulo mo. Halimbawa, ganito ako. Then halimbawa, bago ko ma-straight yung ulo ko, diretso na ako nagsujud. Invalid yung isang raka. Pero dapat, pag sabi ko ng Sami Allahu liman hamida, kinakailangan i-straight ko muna yung katawan ko. Yan. Para matanggap yung isang tayo na yan. Kasi haligi yun eh. Okay. Pang-pito na haligi ng sala, actually hindi ko na binabasa yung mga dalil para hindi maubos yung oras natin. Pang-pito na haligi ng sala ay sujud. Sujud. Kinakailangan makapagsujud ka. Makapagpatira pa. Pang-walo at pang-siyam, yung pagtaas ng ulo mo mula sa sujud at ang pang-siyam ay ang pag-upo mo sa pagitan ng dalawang sujud. Yung pagtaas ng ulo mo mula sa sujud, siyempre, no choice ka talaga, Ustad. Ano man ang gawin mo, kailangan mo talagang itaas yung ulo mo. Pag hindi mo tinaas yung ulo mo, hindi ka na makakasujud eh. Ay makakaupo. Yung pag-upo mo dyan, sa pagitan ng dalawang sujud, haligi yan. At kung papansin niyo habang dinidetali ko, mapapansin niyo, yung mga haligi ng sala, nakafocus siya majority sa mga action. Nakafocus ako sa mga action. At mula nung nagsimula, ang nababanggit ko pa lang na binibigkas na haligi ay ang takbiratul ihram at ang suratul Fatiha lang. Pagkatapos, lahat ng action, mga haligi siya ng sala na kinakailangan magawa natin. Okay, pang-sampo, at tuma'nina to fi jami'il arkan. Ano ang tuma'nina, Ustad? Dapat malumanay, mahinahon ang sala mo at hindi kagaya ka ng manok na nagtutuka na napakabilis. Ganyan, hindi tanggap ang sala, Ustad, pagka ganun. Yes. Kasi si Musi, radiyallahu anhu, nakita siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya na ulitin niya ang sala niya kasi napakabilis niyang magsala. Sabi niya, umulit ka. Sabi niya, umulit ka. Then sabi niya, ya Rasulullah, bakit paulit-ulit mo ko inutusan? Doon sa kanya, sakay pinaliwanag ng propeta. Na dapat sabi niya, pagka ikaw ay magruko, magpahinga ka muna dyan, basahin mo muna yung maghimahinahon ka muna dyan, then saka ka magsabi ng Sami Allahu liman hamida, hindi yung wala ka nang binabasa, dire-diretso. Hindi tanggap yung sala mo pag ganun. Dapat dahan-dahan lang po. Yan po yung pang-10. Pang-11 at tashahud al-akhir, yung panghuling tashahud, Ustad. Yung huling upo ng sala mo, yung huling tashahud. So ang tashahud al-akhir, yung huling bibigkasin mo tashahud, haligi ng sala yon. Pang-12, yung pag-upo mo sa uling tashahud. Siyempre, no choice ka naman talaga, kailangan mo talagang umupo, kaya haligi ng sala yon. At ang pang-13 ay ang pagsabi mo ng Assalamualaikum warahmatullah. Dito nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama, kailangan ba dalawa o isa lang? So dito, gawin na lang natin dalawa kasi sa ibang mga ulama, ang karamihan sa ulama, yung sa kaliwa, Ustad, sunna na lang yun. Yung sa kanan yung haligi. Sa kaliwa ay sunna. Kaya yung iba, pag sabi ng Assalamualaikum at nagmamadali, hindi pa nakabigkas yung imam ng Assalamualaikum sa kaliwa, pag lingon ng imam sa kaliwa, wala nang tao sa likod niya. Tapos na sila. Kasi bakit? Kasi sa kanila, sunna na lang yung sa kaliwa. Lalo na pag nagmamadali at may linya. Mayroong pila, Ustad, na hihingi ng tulong at ayuda. Ayuda. Ay sa sobrang pagmamadali, pag sabi ng imam, Assalamualaikum, pag lingin sabi ng ma'mum, Assalamualaikum warahmatullah, hindi pa nakapagsalam yung imam sa Assalamualaikum, takbo na sila. Kasi tapos na yung Pero ang mainam,
ay kunin natin yung dalawang salam. Salam ka muna sa kanan, Assalamualaikum warahmatullah, din Assalamualaikum sa kaliwa. Sabi nila, bakit daw tayo nagsasalam dito? Dito mga kapatid, binabati natin yung mga anghel. Sabi ng ating mga ulama, binabati natin ang mga anghel. Sabi pa ng ibang mga ulama, binabati ng kapwa natin na mananampalataya. Yan ang sinabi ng ating mga ulama. At ang pang-14 dito ay ang pagkakasunod-sunod ng binanggit natin kanina. Pagkakasunod-sunod ng binanggit natin kanina, hindi pwede na mauna yung sujud kaysa ruku'. So yan po ang labing-apat na haligi ng salat. So siguro yung mga gustong mag-take note ay pwede sila mag-take note para hindi na natin babalikan yung mga haligi ng sala. Kaya yung mga binanggit ko kanina, lahat ng action na gawain doon, pinakailangan wala ka maiiwan doon. Kasi pag may naiwan ka doon, ay invalid ang isang raka. Invalid. So bigyan natin ng sample, Ustad. Okay. Nakalimutan ko, magsami Allahu liman hamida. Halimbawa, nakaruko ako. Nakalimutan kong tumayo. Diretso ako nagsujud. So, pagbalik ko, Ustad, pagtayo, yung nakaraan na raka, invalid yun. Invalid. Pag hindi ko siya binalikan. Yun yung haligi na nakaiwan ka ng haligi ng sala. Ngayon, papasok tayo sa mga obligado ng sala. Ano naman ang obligado ng sala? Pag sinabing obligado ng sala, ang pagkakaiba nila, Ustad, sa haligi. Ang haligi, pag naiwan mo, invalid ang isang raka. Samantala, pag sinabi natin obligado ng sala, tanggap pa rin ang sala mo, Ustad. Tanggap pa rin ang sala mo. Magsusujud ka lang ng sujudus sahu. Yes. Okay? At inshallah, kung may time tayo, inshallah, bibigyan natin pa-happy at darating din tayo dyan. Okay, so, ano yung mga obligado ng sala? Yung lahat ng takbir, maliban sa takbiratul ihram. Allahu Akbar, haligi yun. Yung mga dagdag na takbir, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamida, Allahu Akbar, yan po ay mga obligado ng sala. At bagkus, Ustad, meron sa mga ulamang nagsabi at ang karamihan sa ulama, yung mga takbir, maliban sa takbiratul ihram, ay sunna na lang daw. Hindi daw obligado. Okay? Hindi siya obligado. Pero ang kunin na lang natin, yung tinatalaki natin ngayon, obligado, pagka hindi mo nabigkas yung Allahu Akbar sa ruko, hindi mo nabigkas ang Samiallahu liman hamida, pagkatapos ng ruko, hindi mo nabigkas ang Allahu Akbar sa sujud, anong gagawin ko? Tanggap pa rin ang sala mo. Pero bago ka magsalam, magsujud ka muna ng dalawa. Yan. Pangalawa, na obligado ng sala, yung pagbigkas mo na kapag ikaw ay nagsasalang mag-isa o kaya ikaw ay imam, na sasabihin mong, Samiallahu liman hamida, hindi mo nabigkas yun, Ustad. Nakadiretso ka ng sabihin na, Rabbana walakal hamd, hindi mo nabigkas yun. Tanggap pa rin mo kahit hindi mo nabigkas yun, pero magsujud ka lang ng dalawa. Bilisan lang natin. Pag sabi mo ng Rabbana walakal hamd, yung dua sa Samiallahu liman hamida, pag hindi mo nabigkas yun, tanggap pa rin ang sala mo, pero nakaiwan ka ng obligado, kailangan mo magsujud ng dalawang sujud bago magsalam. Pang-apat, Subhana Rabbil Azim. Pag hindi mo nabigkas sa ruko ang Subhana Rabbil Azim, ay tanggap pa rin ang sala mo. Pang-lima, pagbigkas ng Subhana Rabbil A'la sa sujud, pag hindi mo nabigkas yun, tanggap pa rin ang sala mo. Magsujud ka lang ng dalawang sujud bago ka magsalam. Pang-anim, yung bibigkasin sa pagitan ng dalawang sujud, yung Rabbighfirli o ibang dua maliban dito, magsujud ka bago ka magsalam. Pang-pito, yung unang tashahhud. Yung unang tashahhud. Halimbawa, dalawa yung sala ko. Ito, paulit-ulit natin sinasabi. Yung unang tashahhud, Ustad, obligado yan at hindi haligi. Halimbawa, ang sala mo, duhur, maghrib, isya. Habang nagtatasahud ka sa pangalawa, Ustad, habang nakasujud ka, ang nangyari, Ustad, nakadiretso kang tumayo sa pangatlo at nakalimutan mo sa tashahhud. Ano naiwan mo? Haligi o obligado? Ang naiwan mo ay obligado. Babalikan mo pa mo, hindi na. Pag nakatayo ka na, huwag ka nang bumalik. Pero pag naalala mo, bago mo itaas yung tuhod mo, bumalik ka. Kasi hindi ka pa nakatayo eh. Pero kung naalala mo, nakatayo ka na, nagbabasa ka ng Fatiha o nakasabi ka ng Allahu Akbar, ituloy mo lang ang sala mo. Bakit? Yung unang tashahhud ay obligado ng sala at hindi siya haligi ng sala. So dumiretso ka na lang. Tanggap naman ang sala mo. Kung hindi ka nakapagtashahhud at hindi ka nakaupo sa pangalawa. Maliban kung pajar, hindi mo naman pwedeng ituloy, Ustad, kasi dalawang raka lang eh. Para saan yung pangatlong raka? Hindi naman tatlong raka yung pajar mo. Okay, so yung dalawang, maliban sa pajar, kasi yung pajar, kailangan mo talaga bumalik kasi last na upo mo na yun eh. Okay. Pang-anim o pang-pito na pala yun, pang-walo, Ustad,
Al-julusu lahu, yung pag-upo mo sa ah, pangalawang raka'a. Yung pag-upo doon ay obligado. Pag hindi ka nakaupo, ay tanggap pa rin ang sala mo. Minsan may tanong dito, Ustad, kailangan ba talaga tagtatatlo? Yung Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, yan ba ay Rabbi Gfirli, kinakailangan ba talaga tagtatatlo yan? O kaya ang obligado dyan ay isa lang? Ang obligado dyan, Ustad, isa lang. Okay. Pag nabigkas mo yung Subhana Rabbil Azim ng isang beses lang, o Subhana Rabbil A'la ng isang beses lang, nagawa mo ang obligado. Yung mga dagdag dyan, darating tayo dyan, na yung mga dagdag dyan ay sunna lang. Hindi natin sinasabing lang, ang tinutukoy na, kasi minsan yung nami-misinterpret ng iba Ustad pag sinabi kong sunna lang. Ang tinutukoy na batas. Hindi ko minamalit yung sunna, kundi batas. Pag sinabi kong sunna lang, hindi ka naobligahan. Yan. Oo. Okay, papasok na tayo sa sunna ng sala. Kung mapapansin niyo, Ustad, doon sa mga obligado ng sala, kung mapapansin niyo, mga binibigkas lahat. Lahat ng binibigkas. Yun yung pagkakaiba sa haligi ng sala para mas madali nila masaulo. Yes. Sa haligi ng sala, halos lahat ng action maliban sa dalawa. Maliban doon sa maliban sa tatlo. Takbiratul Ihram, Suratul Fatiha, at saka yung Tashahhud al-Akhir. Yun lang yung mga talagang apat pala, at saka taslim. Tapos yung mga action na haligi na po ng sala yun. Dito naman sa mga obligadong sala, lahat ng binibigkas na maliban sa Fatiha at saka Takbiratul Ihram, yung lahat ng takbir, binibigkas sa ruku, binibigkas sa Allahu liman hamida, binibigkas sa sujud, binibigkas sa pagitan ng dalawang sujud, sa pangalawang tashahhud, ay sa unang tashahhud, yun ay mga obligado ng sala na kapag naiwan mo, ay tanggap pa rin ang sala mo. Okay, dadako na tayo sa mga sunna ng sala. Ano yung mga sunna ng sala? Ang mga sunna ng sala, Ustad, kapag ka nagawa mo, may gantimpala ka. Pag hindi mo nagawa, ay wala kang kasalanan at wala kang sujud as sahu. Hindi mo na kailangan magsujud. Ang mga sunna ng sala, nahati sa dalawa. Merong action at saka merong verbal. Merong action at merong mga binibigkas. Pagtaas ng kamay, ganito, Ustad. Pagtaas ko ng kamay, ito ay sunna. Pag hindi ko tinaas yung kamay ko, diretso na akong Allahu Akbar, lagay ko na din sa dibdib, tanggap. Paglagay ng kamay sa dibdib, sunna. Hindi po obligado yan, pagtaas. Paglagay ng kamay sa dibdib, paglagay ng kamay sa tuhod, at dapat yung kamay natin, Ustad, sa tuhod nakakalat ganyan, no? Nakaganyan. Ilalagay mo yung kamay mo sa tuhod ng kalat, ganyan, sunna po yan, at hindi po obligado. Ano pa ba? Yung paglagay ng kamay sa ibabaw yung kamay natin, ilalagay natin sa ibabaw ng kaliwa, yung kanan, yan ay sunna. Tapos yung titingin ka kung saan ka magpapatirapa, sunna yun. Dapat nakatingin ka kung saan ka magpapatirapa, dapat doon ka nakatingin. Tapos ikalat mo yung mga paa mo, dapat hindi nakadikit yung paa mo, Ustad. Dapat nakakalat yan, sunna yan. At yung likod mo at saka sa ulo mo, dapat pantay yan. Kapag ikaw ay nakasujud, dapat pantay ang ulo mo sa likuran mo, yan po ay sunna, hindi po obligado yan. Pag nagawa mo, alhamdulillah. Sa mga binibigkas naman, Ustad, ang mga sunna, yung dua al-istiftah, pag sabi mo ng Allahu Akbar, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, iba pang mga dua, yan ay sunna. Pag hindi mo nabigkas yan, tanggap ang sala. Pagbigkas ng bismillah, bago ka magbasa ng Fatiha, yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim is sunna, sa panimula, pambungad. Yung pagbigkas ng bismillahirrahmanirrahim, sunna. Dito, Ustad, konting pahapyaw lang. Kailangan bang lakasan? Yes. O hindi kailangan lakasan? Ang karamihan sa ulama, wag lalakasan. Ang bismillah. Wag lang lalakasan ng bismillah. Bagkus mayroon sa mga ulama, Ustad, as in walang bismillah. Yes. Walang bismillah. Si Imam Malik, as in walang bismillah sa kanya sa loob ng sala. Oo, kasi hindi nakarating sa kanya yung hadith. Okay. Pero ang karamihan sa ulama, Ustad, at ito ang madalas, at ito ang ginawa ng propeta, hindi nilalakasan ng bismillah. Pero nagbismillah. Oo, hindi na nilalakasan. Yan ang sunna. At yun ang si Anas bin Malik. Nagsala si Anas bin Malik sa likuran ng propeta, sa likuran ni Abu Bakar, sa likuran ni Umar, sa likuran ni Uthman, hindi niya naririnig sa likuran nila ang bismillah. Yan. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malakas ang kanyang bismillah. Si Abu Hurairah, malakas magbismillah. Pero sino bang dapat nating sundin? Si Abu Hurairah o yung mga sahaba na mas mainam sa kanya at ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man, Ustad, kung sakali na may mga matatanda sa atin na siyempre alam naman natin tayo ay binata pa lang, o kumbaga bata pa lang ang edad, tapos itutuwid ko yung nakaedad kaysa sa akin, minsan mahirap niya akong paniwalaan.
Correct. Kaya sa mga da'iya, sa mga duat, kung sakali na mayroon naman opinion dito ang ating mga ulama, hindi ito malaking issue. Kung sakali na lalakasan nila yung Fatiha at naisabi na natin na itong mas mainam at ayaw pa rin niya makinig, ang mahalaga, hindi naman siya gumagawa ng bid'a. So, Correct. wala, okay lang naman yun. Yun nga lang, pag ako ang mag-imam, ipapakita ko doon sa likuran na minsan, banggitin ko yung Fatiha malakas para malaman nila na pwede at ang dadalasan ko na ay hindi ko lalakasan para malaman nila na ang mainam ay hindi ko nilalakasan. Ganun yung da'wa na kahit na hindi ka nagsasalita. Kumbaga, tinuturuan mo sila. Yan. Okay. Pagbigkas ng audibillahi minasyaitanir rajim, pagbigkas ng amin pagkatapos ng Fatiha, yun ay sunnah at hindi obligado ng sala yun. At yung mga sura na binabasa pagkatapos ng Fatiha sa una at pangalawang raka, yan ay sunnah. Yan ay sunnah at hindi obligado yan. At yung mga dagdag sa Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, yung dagdag doon sa isa, sabi ko nga kanina, obligado yung isa, pagdagdagan mo ng dalawa, pangatlo, hanggat sa unlimited, ustad, bahala ka na. Yes. Ito na naman tatlo, unlimited. Yan ay mga sunnah yun at hindi obligado yun. Lang, obligado lang talaga doon, yung isa lang. Yan. At ang dua, pagkatapos ng tashahud, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yan ay sunnah pagkatapos ng tashahud, bago magsalam. Yan ay sunnah na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ustad, ilang minuto na titira sa atin? 9 minutes more to go. 9 minutes. Okay, so pupunta ako sa mga, actually natalakay ko na yung mga sunnah, aligi at obligado. Bilisan ko na lang yung mga nakakasira ng sala, kagaya na nakakasira sa wudu, sa tahara. Pag wala kang wudu, wala kang tahara, hindi tanggap ang sala mo. Tatawa ka habang ikaw ay nagsasala, sira ang sala mo. Magsasalita ka sa loob ng sala na hindi ka bilang sa sala, magsasalita ka doon, ay masisira ang sala mo, uulit ka. Yung dadaan sa harapan ko, ustad, yung lalaki, ay dadaan sa harapan ko yung aso, itim na aso, o kaya ay babae, o kaya ay asno, o kaya donkey. Pag humarap dumaan ang babae sa harapan ko, ika-cancel ko yung sala ko, ustad. Yan ang sabi ng hindi kasi kumpleto ang gantimpala ko pagka sila ay dumaan. Kaya mga babae, huwag niyong dadaanan ang inyong asawa o ang inyong kamag-anak na nagsasala sa harapan nila. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinagbawal niya na dadaan kayo sa kanyang harapan. Okay, hindi ko na ididali ito kasi wala na tayong oras. Pag nakita yung aura mo habang ikaw nagsasala, hindi tanggap ang sala. Pagka nagsala ka na hindi ka humarap sa qibla, hindi tanggap ang sala. Nakaiwan ka ng haligi ng sala, hindi tanggap ang buong sala pagka hindi mo pinalitan o hindi tanggap ang isang raka. Kung hindi pinalitan, hindi talaga tanggap ang sala. At dito, bilisan ko na lang, yung pagpikit ng mata, ustad, sa pagsasala, ano bang dapat? Pikit ang mata o hindi? Ito dagdag ko na lang to. Ang sunnah po, hindi po nakapikit ang inyong mata. Kung gusto mo ng konsentrasyon, dapat bukas ang mata mo. Hindi po yung nagsasala ka nakapikit. Hindi po, makro yan, makro. Hindi po kaaya-aya na ikaw ay magsala na ano. Tapos, yung magsasala, ustad, halimbawa itong damit ko, bukas yung sa kanan at sa kaliwa ay hindi natakpan, tapos sa kanang bahagi ng kamay ko ay hindi po makro po yan, hindi po kaaya-aya. Bagkus ang ilan sa mga ulama, hindi tanggap ang sala kung ang kaliwa o kanang bahagi ng kamay ko ay natakpan, tapos sa kabila ay hindi natakpan. So yung mayroon dito mga Arabo, ustad, yung magpapatunog ng kamay ganyan, papatunog ng kamay, ay makro po yun. At yung titingin ka sa taas, habang nagsasala, yun po ay makro. Hindi po maganda yun, nakaganon ka. Titingin ka sa sala, ay titingin ka sa taas. At panghuli, makro na magsasala ka, ustad, na ikaw ay utot na utot o ihing-ihi o gutom na gutom. Makro yun. Kaya matanggap pa rin ang sala mo, pero makro. Ang dapat, kung gutom na gutom ka na, o ihing-ihi ka na, o duming-dumi ka na, ustad, ilabas mo muna yun bago ka magsala. Kasi exempted ka na maipagpaliban mo yung sala kapag ka ganun yung sitwasyon mo. Okay, so yun lang mga kapatid. Wallahu alam. May oras pa ba, ustad? Matanong? We have 6 minutes more to go. Okay, so at least natapos ko yung mga dapat nilang malaman. So mayroon ba tanong dyan, ustad? Isang tanong dito is kung kung nahuli daw siya, ustad. Tapos? Nahuli siya sa sala, ano daw po yung gagawin niya? Sa text kung nahuli siya sa sala, ustad, palitan niya kung ano yung naiwan at diretso na siyang magsala kung ano ang inabutan niya. Halimbawa, ito ang mali sa atin, ustad eh. Habang nakasujud, nakatayo tayo. Nakatayo. Ang dapat, kung ano yung kalagayan ng imam, sumabay ka na agad. Kung siya ay nakasujud, magsujud ka. Kung siya ay nakaruko, magruko ka. At paano mo malalaman na inabutan mo yung isang raka'a?
Malalaman mo, inabutan mo ang isang raka pag inabutan mo silang nakaruko. Man adraka ruko, pagka adraka raka'a. Ang sino man sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inabutan niya isang ruko, ang ruko, inabutan mo ang isang raka. Okay, anong gagawin ko? Magtatakbiratul ihram pa ba ako? Allahu Akbar sa ilalagay kang kamay sa dibdib o diretso na ako magruko? Diretso ka na magruko, Ustad. Okay. Diretso ka na magruko. Kasi pag mamaya, mag-Allahu Akbar ka tapos biglang nagsami Allahu liman hamida, hindi mo na inabutan. Dapat diretso ka na magruko kung nakaruko na sila para abutan mo ang isang raka'a. At hindi mo napapalitan yung isang raka'a na yun. And then kung ano yung nakalipas, papalitan mo. At kung inabutan mo sila magsujud, huwag mong hintayin na makatayo sila. Yan yung may mga mali na napansin ko sa atin. Dapat, pama adraktum fasallu, sabi ng propeta. Kung ano yung naabutan nyo, salahan nyo. Huwag kayong, sabayan nyo na yung imam. Wa mafata kung faatim mo, at kung ano yung nakalipas, palitan nyo. Wallahu alam. Okay, so dito ang tanong, sabi niya dito, Ustad, mga sunna na sa Maghrib ay sa subo, lakasan pa bang pagbabasa ng Fatiha? Because a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pag nagdua ka after ka magsala, kapikit mata mo, tanggap ba ang sala? So, ang mga sala, Ustad, sa gabi, babae man o lalaki, lahat ng sala sa gabi, kahit na sunna na sala, ang sunna talaga dyan, nilalakasan natin ng Fatiha. Lahat ng sala sa gabi, yan ang lahat naman ng sala sa araw, hindi po natin lalakasan. Okay? Halimbawa, sa unang raka'a, pangalawang raka'a, ang sunna talaga diyan sa Maghrib, Isha at saka Fajr, ang sunna ay nilalakasan ng Fatiha. Pangatlo, pangapat, hindi na po lalakasan ng Fatiha diyan. Dua, pagkatapos magsala, ang mainam po, Ustad, wag muna tayo magdua, magdikir muna tayo, saka tayo magdua. Sa pagdua, walang problema na nakapikit ang mata. Wallahu alam. Dito, ito yung tanong niya, ano ba ang unahin natin? Dikir o dua? Unahin muna yung dikir, saka ka magdua. Wallahu alam. Tanong niya, Ustad, pareho lang po ba ang binabasa sa sujud at saka sujud as-sahu? Opo, pareho lang po. Kung ano po yung binabasa mo sa sujud, yun din pong binabasa mo sa sujud as-sahu. Wala pong pinagkaiba. Wallahu alam. Halimbawa, naiwan yung obligado, pinalitan doon, nagsujud ng bago ang... Opo, ganun din, pag nakaiwan ka ng obligado, bago ka magsalam, magsujud ka muna ng dalawa. At ang... dagdag dito, Ustad, na tanong, may nakita ko kanina, hindi ko na mabalikan. Paano daw nagdalawang isip daw siya? Pangatlo na ba o pang-apat? Yes. So, lagi nyo tatandaan na kunin nyo palagi ang pinakamababang bilang. Pag sinabing 3, 4, 3 pa lang yan. Pag sinabing 2 o 1 pa lang yan. Kunin mo yung pinakamababang bilang. Huwag mong kunin yung pinakamatas. Basta nagduda ka sa bilang ng sala mo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sa witr, ganun din po. Pati babae po, ang sunna po sa kanila pag nagsala, ay lalakasan po yung pagbabasa nila sa gabi. Witr, tahajjud, maghrib, isha, ang sunna, nilalakasan po yung pagbabasa dyan. Okay? Babae man o lalaki. Maliban kung may lalaki na makakarinig sa busis ni sister, so dito, huwag niyang lalakasan. Wallahu a'lam. Sa pagsala ng witr, mahina po. O dito, pwede po ba ako magsambayang sa bahay? Pwede po ba ako magsala sa bahay na hindi Islam? Balik Islam kasi ako. Walang problema kung magsasala ka sa bahay ng mga hindi Muslim. Ang mahalaga, Ustad, malinis yung pagsasalahan mo. Halimbawa, inabutan ka ng sala sa bahay ng mga non-Muslim at inabutan ka ng sala doon, pwede ka ba magsala sa bahay nila? Pwede po. Kung may rebulto sa harapan mo, takpan mo yung rebulto. Kung may rebulto sa harapan mo at wala kang lugar na pagsasalahan, takpan mo lang yung rebulto. Wallahu alam. Basahin kapag nagkamali sa pagsala, halimbawa sumubra. Yun lang po yung babasahin po. Yung pong binabasa sa sujud as-sahu, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Opo. Halimbawa sumubra ang raka, ganun din po pag sumubra ang raka o kaya may mga obligado ka na iwan o haligi ng sala na naiwan, bago ka magsalam, magsujud as-sahu at basahin mo lang subhana rabbil a'la. Opo, pagka nakaiwan ka ng haligi ng sala at bago ka magsalam ay magsujud as-sahu ka muna. Yes. Wallahu a'lam. Kahit na haligi at invalid yun, ay magsujud as-sahu ka pa rin. Yes. Wallahu a'lam. Okay, so may oras pa ba, Ustad? Tapos na tayo. 1 minute more to go, Ustad. Okay, so may tanong pa ba mga kapatid? Totoo po ba na kapag nagdudua ka palagi sa huling sujud ay magiging bid'ah? Magluluha? Magdudua po. Kapag nagdudua, palagi mo ginagawa, nagdudua ka sa huling bahagi ng sujud.
Hindi po ito bid'ah, Ustad. Hindi po bid'ah. Okay. Dahil pangkalahatan na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, akrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbi wa huwa sajid, fakthiru fihi du'a. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang alipin ng Allah, napakalapit niya sa Allah kapag siya ay sa kalagayan ng sujud. Kaya dalasan dito ang pagdudua. Halimbawa, ang ginagawa ko, Ustad, every huling raka ay nagdudua ako. Wala namang problema doon. Yes. Alhamdulillah. Allahu alam. At dito sa karagdagan, panghuli, pwede ba ako magdua na hindi ko lingwahe? Ay hindi wikang Arabic? Halimbawa, sa mga balik Islam, yung mga walang alam sa dua, pwede bang magdua na Maguindanao, Maranao, Tausug, Bisaya, Kalagan, Tagalog? Pwede, Ustad. Habang nakasujud, pwede. Wala pong dalil na nagbabawal na bawal magsalita dyan ng ano. Basta doon sa lugar na pwede kang magdua, pwede kang magsalita sa lingwahe mo. Isa puso ko, bigkasin mo, Ustad. Bigkasin mo yung dua mo. Hindi mo kailangan na isa puso. Bigkasin mo. Ya Allah, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho. Ya Allah, bigyan niyo po ako ng magandang biyaya, bigyan ang anak. Ganun. Bigkasin mo sa sujud. Hindi po masisirang sala mo. Kasi pinahintulutan tayo magdua doon. At walang binanggit ang propeta na kinakailangan Arabic lang. Wallahu alam. Inshallah. Alhamdulillah. So, wala na tayong oras, Ustads. Okay, so ngayon magpaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang ito at abangan nyo kami palagi ni Ustad Abdul Muhaymin Jacobo mula Monday, MWF para pag-aaral sa school, Monday, Wednesday hanggang Friday, alauna hanggang alas 2 ng tanghali at alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po sa Middle East at inshallah marami po kayong matututunan lalong-lalo na po sa batas ng ating reliyong Islam na mga bagay na hindi natin maunawaan at dito ay may i-detalye natin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, napakabilis po ng tako ng oras. Inshallah po, hayaan ninyo at sa susunod ay bigyan natin ng mas malaki-laking panahon ang mga kasagutan sa mga katanungan ninyo. Ang inyo pong lingkod, Brother Abdul Muhaymin Jacobo, kasama po ang ating ulama, si Ustad Abdul Rasid Angeles, ay pansamantalang namamaalam sa inyo hanggang sa muli po. Magandang hapon sa lahat. Ako lo qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.